Sa araw na ito, isang mait na balita na naman ang yumanik sa politika at batas sa Pilipinas. Hiniling mismo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ang pag-issue ng Interpol Red Notice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. At hindi basta-bastang kaso ang dahilan nito dahil konektado ito sa umano'y malawakang human trafficking na iniuugnay sa operasyon ng Lucky South 99. Ayon kay Winston Casio, ang tagapagsalita ng PAOCC, may sapat silang basehan para hilingin ang red notice dahil si Roque ay sa mga isinama sa arrest warrant na inilabas ng Angeles City Regional Trial Court Branch 118 noong Mayo 15, 2025. Hindi lang siya dahil kabuwang 50 katao ang pinangalanan sa warrant kasama si Cassandra Ong, isang kinatawan ng Lucky South 99. Ang Lucky South 99 ay isang Philippine offshore gaming company na ni-raid noong Hunyo 5, 2024. Sa raid na iyon, tumambad ang umano'y napakalaking operasyon ng human trafficking sa pilitang pagtatrabaho at iba pang illegal na aktibidad. Mula noon, naging sentro ito ng investigasyon at malawakang operasyon ng mga otoridad para tugisin ang mga responsable. Ngayon, ang Interpol Red Notice ay hindi simpleng dokumento. Hindi ito katumbas ng International Arrest Warrant, pero ito ang ginagamit ng mga law enforcement agencies sa iba't ibang bansa para mahanap, matukoy at maaresto ang isang taong may kinakaharap na extradition o surrender request. Sa madaling salita, kapag inilabas ang Red Notice, maaring maharang, ma-detain o maaresto ang isang tao sa amang bansa na miyembro ng Interpol. Ang tanong ngayon ng marami, bakit umabot sa ganitong level ang kaso laban kay Harry Roque? Isa siyang dating opisyal ng gobyerno, abogado at kilalang personalidad sa politika. Pero sa mata ng batas, ang posisyon o nakaraang trabaho ay hindi rason para hindi kasuhan o hindi habulin. Kapag may ebidensya, kapag may warrant at kapag may paglabag, kailangang sumunod ang sinuman. Sa kabilang banda, may mga nagtatanggol kay Roque at sinasabing posibleng political persecution ito, lalo na't mataas ang tensyon sa politika at malapit na naman ang halalan. Pero sabi ng PA, malinaw ang kaso. Human trafficking ang pinag-usapan dito at hindi ito maliit na bagay. Kung mapapatunayang totoo, napakarami ang biktima at napakalaki na naging operasyon. Sa puntong ito, ang sigurado lang ay lalawak pa ang investigasyon at lalalim pa ang ilalabas na impormasyon. Ang paghingi ng Interpol Red Notice ay indikasyon na seryoso ang gobyerno sa pagtugis sa mga sangkot, isaman iyan o 50. At para sa publiko, ito ay paalala na kahit gaano kataas ang pangalan, kapag umabot sa kamay ng batas, may proseso na kailangang harapin. Ang tanong, ano ang susunod na mangyayari? Maglalabas ba ng pahayag si Harry Roque? Sasagutin ba niya ang mga alegasyon o mas komplikado pa ang makita natin sa mga susunod na linggo? Yan ang babantayan natin.